And we are now here sa isang side ng Boracay, still in station number 2, and ito yung sa Barangay Balabag. And in fact, dito kami nagstay kasi mas hindi siya matao. Pero pinupuntahan ito kasi nandito yung isa sa mga hinahanap pag pupunta kayo ng Boracay, and that is eto, ang coconut. So, dyan may mga pupunta aakyat and then may magpipicture. So, nakita nyo naman, as early as this morning, marami na rin pumupunta na mga tourists. And ito lang talaga yung sinasadya dito sa area na to, itong coconut. In fact, meron dalawa. Ito isa, and then there's another one. Kaya lang, yung isang coconut doon ay parang malalaglag na. So, kaya yung mga tao nandito na lang nakapila. Aside sa coconut, ito, meron ding kayaking and itong crystal boat. And ayan pa yung makikita rito. And then dito sa may side naman, ito, napakaraming mga hotels na makikita. And dito rin kayo kukuha kung gusto nyo mag-kite sailing. So ayan yung mga crystal kayak, and ayan yung mga hotel, 7 Stone. And syempre, doon kami sa isa sa mga hotel doon, yung Levantine. Mamaya sisilipin natin kung saan kami nagstay. So ito yung mga kasama ko. Ayan, sila yung mga ilalaglag natin dito sa coconut. So bago ako malaglag, ay, ano yung kakapitan ko? Ayaw mo? Okay, so, ay, may kapitan naman pala. Kasi, ano siya, umulan, kaya madulas yung coconut tree. Okay, tapos, Sa dulo. saglit lang. Akyat pang konti. Kala ko po sa dulo. Hindi, hanggang dito lang ako. So, to be safe, hanggang dito lang tayo. Ito yung mga magbibideo sa akin. Friend. Wait lang, friend. Patayin ko lang. And from the Balabag nga ba? Anyway, Balabag Beach. Tayo ngayon ay babalik ngayon sa Grotto kasi saglit lang tayo doon, and medyo pahapon na nung nagpunta tayo, kaya we wanted to see again yung magandang grotto and white sand dito sa Boracay. So samahan nyo ako, and from the station number 2 from station number 2 lalakarin lang natin. And ang maganda dito, medyo may lakad talaga siya, e-effortan mo siya, pero hindi naman nakakapagod kasi marami ka nang makikita sa paligid mo. Kung magutom ka, maraming mga restaurant, maraming mabibilhan ng pagkain, kaya maganda din talaga dito sa Boracay. Hindi mo na kailangang umeffort ng kung ano-ano kasi available dito sa community lahat ng kakailanganin nyo, even yung kanilang transportation. Okay, so dito madadaanan namin maraming mga spa and massage, and makikita nyo wala masyadong dumadaang mga tricycle kasi nagkataon na itong pagpunta namin today ay ang schedule na wala silang kuryente. Nagkataon naman, kaya limited din yung mga e-trike kasi wala nga silang mapapag-charge niyan. Ayan yung mga pwede nyong kainan. So mga restaurant, there's a clinic, meron ding mga convenience store, ayan, may mga bar, then may mga cafe. Ito sa gabi meron mga nagtitinda ng mga street food like fishball. May karinderya rin naman para sa mga nagtitipid. And ayan, may mga store kayong mabibilhan. So, kompleto naman. May mga alak din, pero bawal uminom ng alak sa malapit sa beach. Ayan yung mga souvenir cafe. And ito, another spa. Sa may left side naman namin, ito yung Balabag Wet Park. Tama ba? Balabag Wet Park. So, kaya kami naglalakad kasi bihirang dumaan ang tricycle. Kaya wino-walk lang talaga ito dito.
And nandito tayo sa Boracay, so nasubukan naming kumain dito sa, ayan, that's Andoks. Andoks, dyan kami nag-breakfast. And imagine, nandito tayo sa Boracay, pero dito kami nag-dinner sa Mang Inasal. And nag-take din kami ng coffee sa Starbucks. So parang ang hirap kasi mag-decide. Ang dami-daming kakainan dito. So para dahil gutom na kami, doon na lang kami sa kung anong mas familiar kami. Kaya so naglalakad lang kami going to the grotto. And kaya marami pa rin naman mga dumadaang sasakyan. Kaya dun sa hotel, kung saan kami nagstay, kahit wala ng kuryente, kahit wala ng kuryente, meron naman silang generator. Kaya naman, parang hindi naman namin feel na walang kuryente dito sa Boracay. So open pa rin naman yung mga establishments dito. Ang napansin ko lang dito, marami silang mga Korean restaurant. Kasi nga, karamihan sa mga napunta ng Boracay ay from Korea. Isa rin sa maganda dito ay maganda ang signal, and yung mga establishments dito nag-accept ng GCash, pero nothing to worry about that kasi marami silang ATM dito sa Boracay. Kaya kung naubusan ka ng cash, nothing to worry kasi maraming available dito para makapag-withdraw kayo and masulit nyo itong experience dito. Ang grotto nga pala ay nasa station number 1, kaya kasi galing kami ng station number 2, kaya may mga lakad-lakad pa tayong pupuntahan. Pero hindi lang talaga station number 1 na makikita rito. Para sa mga exclusive na mga area and place dito, try nyo rin pumunta ng Station 0. Yes, merong Station 0 dito sa Boracay. So meron ditong Korean Premium Age Meat Grill House, meron ding Metro Bank, Pig Out Bistro, magkakatabi talaga silang lahat. Meron ditong coffee bar. So what else? Wala na talaga kayong mami-miss out dito. Kaya after Astoria, Boracay, eto yung papunta sa grotto. Ayan, tenen. Ayan, so konting lakad lang. And eto yung nung naglalakad ako kahapon. Wow, nakaka-wow talaga kasi maganda yung beach dito. And again, kung nagugutom ka, meron ditong Jonah Paluto Seafood. At ang maganda, ito papalapit na tayo sa grotto. Lakas ng hangin. Wow, sobrang ganda. And meron ditong Tourist Police Assistance Desk. Wow, so nice. Akala namin hindi na ulit kami makakabalik dito kasi lakas-lakas ng ulan dito sa Boracay. Pero it's good na nawala na siya. And eto na, ayan na nilalakaran namin. So pataas na ang water ng ganitong oras, pero ang maganda, hindi siya mainit kasi maulan. So tayo ay aakyat sa grotto. Ito na yung pinakadulo ng aming pagpunta dito.